Sa opinyon ng nakararami, ano? Bago sumalang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address, may isa pang entabladong mas mainit pa sa plenaryo at ito ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa Senado, unti-unti nang binubuksan ang aligasyon hindi lang sa usapin ng pondo at yaman, kundi pati na rin sa kapangyarihan, pagkakawatak-watak ng dating alyansa at ang tunay na presyong binabayaran ng taong bayan dito sa Davao at sa buong bansa. 4 na artikulo ng impeachment ang kinakaharap ni VP Sara at isa sa mga unang dininig ay ang aligasyon ng grave threats sa buhay ng Pangulo, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. 3 testigo na ang naipresenta ng prosekusyon at mas lumalim pa ang usapin ng napagdesisyonan ng Senate Impeachment Court na buksan ang Bureau of Internal Revenue o BIR box na naglalaman ng Bank, Tax at Anti-Money Laundering Council o AMLAC records ni VP Sara na pinaniniwalaang magbibigay buhay sa pangalawang alegasyon na unexplained wealth o di maipaliwanag na yaman ng pise at asawa nitong si Attorney Mans Carpio. Sa Davao City, malaki ang naging epekto ng impeachment trial sa dating mayor ng syudad, hindi lang sa usaping politika, ngunit pati na rin umano sa mga proyekto. Iyan ang tinuran ni Davao City Councilor Danilo Dani Dayanghirang. Aniya nang sinimulan ang paglilitis kay VP Sara at nadakip si dating Pangulong Rodrigo Duterte na walan umano ng budget at suporta ang lungsod, lalo na sa mga proyektong inaasahang sasalo sa mga kongresista. Nawala na kayo ang suporta sa dakbayan, mga budget, project, o na sa mga congressman. Congressman man yung ato. 0-0 na sila ron. Yes, sir. Wala na sila nakuha nga project. Sa unang araw pa lang ng impeachment trial, nagtipon na ang mga progresibo at militanteng grupo gaya ng Anak Bayan SMR at Alliance of Concerned Teachers o ACT sa Davao upang isigaw ang accountability. Marcos Duterte, walang kinakiba! Pareho kuramot mahirap sa masa! Samantala, sa mga nagawa naman ng kasalukuyang administrasyon, nabatid din na hindi na ito pumasa sa iilang Davaoenyo. Ganito kalakas na sentimiento ang naramdaman ni Medelia Tiborcio, 66 anyos, isang housewife. Subalit mas pinabigat lang umano ng kasalukuyang administrasyon ang pinapasan nilang sitwasyon. Mas gusto na lang umano niyang si VP Sara na lang ang mamuno sa bansa. Gusto ko si Sara lang. Sana, bumaba na siya sa pwesto niya. Palitan na siya ni Sara. Naniniwala naman si Neneng Atienza, 44 anyos, isang tindera na wala na siyang dahilan para makinig pa sa ipepresenta ni PBBM sa kanya. Subalit wala naman siyang nalalamang nagawa ng Pangulo. Wala ko'y gusto madungog para sa iyang sunan. Dili pod. Wala po ko'y purpose nga maminaw. Ngunit para kay Rachel Servilla, 50 anyos, isang sidewalk vendor, hanggang ngayon naghihintay pa rin siya sa kasiguruhang mapapababa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang presyo ng mga bilihin, lalo na sa presyo ng petrolyo. Iparating niya sana sa mga Pilipino na may pag-asa na bababa talaga ang gasolina, tapos yung dollar natin bababa dahil sa doon man talaga nag-umpisa ang mataas na bilihin dahil sa inflation natin. All persons are commanded to keep silent under pain of penalty while the impeachment court is in session for the trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Sa dulo, ang impeachment trial ni VP Sara ay hindi lang laban sa Senado. Isa rin itong pagsubok sa kredibilidad, hindi lang sa Vice-Presidente, kundi pati na rin sa ibang dinastiya na matagal nang nangingibabaw sa politika ng bansa. At habang papalapit ang SONA, mas lumalakas ang tanong ng publiko. Sino ba ang tunay na may kontrol sa direksyon ng gobyerno at sino ang kailangang managot? Sama-sama tayong babangon muli. Para sa SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto, special coverage. Kasama mo dito sa RMN Davao, Radyoman Leo Batulayan. Tatak RMN!